Magandang morning, mayang buntag Pilipinas. Mayong buntag Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At syempre sa buong kapuluan sa ating mga kababayan sa ibayong bansa o sa ibang bansa. Anyong haseyo. Guten Morgen. And good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga kababayan all over the world. Once again mga kaibigan, welcome muli sa isa namang episode ng ating programang Trending Ngayon Weekend Edition, December 6, 2025. Trending Balita Ngayon. At tayo po'y dadako na sa ulo ng ating mga preskong mga balita. Trending Headline. Siyam na Pinoy seafarers na pinalaya ng Houthi rebels na kauwi na sa bansa. Trending Headline. ICI nilinis si Senator Chis Escudero sa flood control miss dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya. Trending Headline. At oras natin mga kaibigan, alas 8:06 na ng umaga. Trending Headline. At para pa rin sa karagdagan natin mga headline ng ating mga preskong mga balita, native na baboy pinahagi sa mga miyembro ng Tayabas Federation of Rural Improvement Club sa Tayabas City. Trending Headline. Senator Bongo pinuri ang desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion PhilHealth funds. Trending Headline. At QPAPC nagsagawa ng regular na pagpupulong, tinalakay mga programa at isyong pang-agrikultura dito pa rin sa lalawigan pa rin ng Quezon. Trending Headline. At para naman sa ating ulat panahon ngayong araw, December 6, 2025, sa lalawigan ng Quezon at maging sa buong bansa, abangan maya-maya lamang. Trending Headline. Trending Balita Ngayon. Trending Balita Ngayon. At tayo naman dadako na sa detalye ng ating mga preskong mga balita. Trending Balita Ngayon. Nakauwi na sa Pilipinas ang siyam na mga Pilipinong marino matapos na palayain ng Houthi rebels ng Yemen. Pasado alas 9:30 nitong gabi ng Huwebes, Disyembre 4, nang lumapag ang eroplanong sinakyan nila sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Sinamahan sila ni Department of Migrant Workers DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Ang mga dumating na mga marino, ang nasabing pagpapalaya ay dahil sa walang tigil na pakipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa gobyerno ng Oman para ang mga ito ay mapalaya. Magugunit ang noong Hulyo ay nilusob ng Houthi rebels ang MV Eternity sa Red Sea bago nila ito pinalubog. Tiniyak naman ni Kakdak na makakatanggap ng tulong ang mga dumating na mga seafarers. Trending Balita Ngayon. Trending Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy, nilinis ni Senator Chis Escudero ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Senator Francis Chis Escudero maging dating Senadora Grace Poe at dating Senadora Nancy Binay. Matapos nitong matukoy na walang sapat na ebidensya
upang magrekomenda ng kaso laban sa kanila kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Ayon sa ICI, nagrekomenda na ito ng pag-file ng kaso laban sa ilang personalidad kabilang ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y multi-bilyong pisong ghost at substandard flood control projects. Pinangunahan naman ni retired Supreme Court Justice Andres Reyes ang komisyon na nagsabing ang kanilang rekomendasyon ay nakabatay sa face-to-face interview, testimony ng mga senador at kongresista, whistleblowers, contractors at iba pang opisyal ng gobyerno, pati mga affidavit at dokumentong nakalap ng naturang panel. Hindi nakita ng ICI anumang direktang ebidensya na magdudugtong kina Escudero, Poe at Binay sa umano'y anomalya taliwas sa aligasyon ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo nang humarap ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Nabigong magbigay ang dating opisyal ng anumang material o direktang patunay upang suportahan ang kanyang mga paratang dahilan upang hindi isama ng ICI ang tatlo sa inirekomendang sampahan ng kaso. Trending balita ngayon. Binigyan din ni Reyes na kinakailangan ng komisyon ng mga testigong makapagpatunay ng tuwirang nagpagkakasangkot kabilang ang posibleng pagtanggap ng komisyon o kickbacks. We need witnesses, mga driver, mga katulong, kusinera, butler, secretary, accountant. We need more witnesses ayon yan ni Reyes. Kabilang sa mga personalidad na inirekomenda ng ICI na masampahan ng kasong plunder, bribery at korupsyon o public officials ay sina dating Senator Ramon Bong Revilla, dating Party List Representative Saldico, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan, dating Undersecretaries Maria Catalina Cabral at Roberto Bernardo at Commission on Audit Commissioner Maria Lipanang. Trending balita. Samantala, sinabi ni Escudero na malinaw na nakabatay sa ebidensya ang naging rekomendasyon ng ICI. In my close to 3 decades in public service, there was never been any allegation of wrongdoing against me. We will continue to serve with integrity and accountability. Ayon yan ng senador. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi naman ni Po na patunay lamang ang desisyon ng ICI na walang basihan ang anumang paratang laban sa kanya. Ayon kay Binay na ngayoy alkalde ng Makati City, bahagi lang umano ito ng tangkang paglihis ng atensyon ang mga aligasyong ibinabato sa kanya mula sa tunay na sangkot sa kontrobersya. Trending balita ngayon. Trending balita ngayon. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita ay pinamahagi ng pamahalang panlalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian o OPB ang mga native pigs sa mga kasapi ng Tayabas Federation of Rural Improvement Club o TFRIC sa Tayabas City nitong nakaraang Nobyembre. Layunin ng naturang programa na suportahan ang mga lokal na mag-aalaga at palakasin ang produksyon ng katutubong lahi ng baboy sa lalawigan. Trending balita ngayon. Pinangunahan ng aktibidad ni Dieter Mugan, Livestock Inspector mula sa Livestock and Poultry Development Division o LPDD, kasama si Binibining Mona Lisa Gragasin. Nagsilbi naman katuwang ng OPB ang Office of the City Agriculturist ng Tayabas City na pinangunahan ni Mr. Romel Abuyan, kasama si Binibining Leovi Flores sa pagsasakatuparan ng nabanggit na distribution. Trending balita ngayon. Trending balita ngayon. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga priskong mga balita, pinuri naman ni Senator Bongo nitong Biyernes ang naging unanimous ruling ng Korte Suprema na inatasan ang pagbabalik ng 60 bilyong pondo ng PhilHealth
na nauna nang inilipat sa National Treasury. Ayon kay Go, matagal na niyang tinutulan ang naturang transfer dahil hindi lamang ito moral na hindi katanggap-tanggap, kundi napatunayang legal na mali. Ayon mismo sa Korte Suprema, sa unang araw pa lang ay nilabanan na natin ito. The fund transfer is morally unacceptable. Ngayon, legally wrong. Paayon mismo sa Korte Suprema anya. Tinawag niyang hustisya para sa sambayan ng Pilipino ang desisyon at binigyan diin na dapat exclusively na magamit ang pondo ng PhilHealth para sa serbisyong pangkalusugan, hindi para sa proyektong walang kaugnayan nito. Trending balita ngayon. Trending balita ngayon. At sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga preskong mga balita, matagumpay naman ay sagawa ang regular na pagpupulong ng Quezon Provincial Agricultural and Fishery Council o QPAPC nitong nakaraan pa ring Nobyembre sa Quans The Farm Resort na nilahukan ng 40 kinatawan mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ang pagtitipong ito ay pinangunahan ng tanggapan ng panlalawigang agrikultur bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Quezon. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang pagbisita ni Ms. Aston Haldra Garcia mula sa Department of Interior and Local Government DILG na muling nagbigay diin ng mahalagang papel ng Agriculture and Fishery Council. Binanggit niyang mahalaga ang partisipasyon ng mga pondo o ng konseho sa paghubog ng mga pulisiya at programang nakatuon sa pagpapabuti ng kabuhayan at pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Trending balita ngayon. At para naman sa ating ulat panahon, nagpapatuloy maulat na maulang panahon sa buong lalawigan ng Quezon ngayong araw. Habang patuloy na nakapekto ang bagyong si Wilma sa silangang bahagi ng bansa. Sa kasalukuyan ay maulap ang kalangitan sa Quezon na may posibilidad na thunderstorm mula sa umaga hanggang hapon at tuloy-tuloy ang pag-ulan pagsapit ng gabi. Ang temperatura ay nasa 23 degrees Celsius hanggang 26 degrees Centigrado. Nanatili namang epektibo ang General Flood Advisory sa lalawigan dahil sa bantang pagbaha sa ilang ilog at tributaries kabilang ang Aper, Umiray, Iyam, Makalilon, Katanawan, Ginhalinan, Kalawag at iba pang. Ayon sa advisory, maaaring makaranas ng light to moderate rains and thunderstorm ang Quezon dahil sa kombinasyon ng bagyong Wilma, Sherline at Northeast Monsoon. Sa pinakahuling ulat, ang sentro ng Tropical Depression Wilma ay namataan sa silangan ng Eastern Samar. Taglay ang lakas na hangin na 45 km per hour at bugso ng hangin na 55 km per hour habang kumikilos pahilagang kanluran. At inaasahang magpapaulan pa ito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Paalala, iwasan ang pagpunta sa mga ilog at mababang lugar na mabilis bahain. Maganda ng emergency kit at laging makinig sa abiso ng inyong LGU. Manatiling alerto lalo na sa gabi kapag lumalakas pa ang ulan. Trending balita ngayon. At iyan ang ating mga preskong mga balita na kalap at kinalap mula sa silid balitaan ng programang Trending balita ngayon. ang inyong tagapagbalita ngayong araw ng Sabado, Disyembre 6, 2025, Solosano. Diyos mabalos sa inyong gamos and bye-bye and mabuhay. Trending balita